John 12:25 fellowship, mga kapatid, alam niyo po, wala pong distansya na hindi kayang abutin ng ating o ng presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Salamat po sa technology na binibigay niya, ng karunungan sa bawat isa na ginagamit niya. Bagamat nasa ibang bansa yung iba, pero ang Lord po nagbibigay siya ng knowledge and wisdom na magamit ang technology to spread the word of God ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Praise the Lord. Amen. So, we're in that series of preaching, mga kapatid. Ano yung series natin, mga kapatid? Amen. Isa pa. Ano yung series ng ating pag-aaral? Spirit, soul, and body. Amen. So, nandun po tayo nag-aaralan ngayon, mga kapatid, patungkol sa spirit, soul, and body. And kamusta po yung pagsubaybay nyo sa ating pag-aaral? Sino po yung natututo? Amen. So, mabuti po ang Diyos at tayo'y pinupuno ng kanyang karunungan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, ngayon po, we're in the new topic, we're in new chapter of this topic, mga kapatid. Amen. Yung ating pong chapter, mga kapatid, na pag-aaralan ngayon ay renew, acknowledge, and experience. Amen. So, pag sinabing renew, ay baguhin, mga kapatid, no? And then, acknowledge and experience. Mahalaga rito yung ma-experience mo eh. Amen? Yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Amen? Lahat po ng nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ibang klase kasi yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Amen? He can move mighty things, mga kapatid, and do impossible things, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, simulan po natin yung ating pag-aaral. Yung word na renew, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ang madali lang naman, mga kapatid, sabi, renew to make something new. Amen. Or fresh and strong again. Madalas po, ginagamit yan sa mag-asawa. Renewal of vows. Amen. Kung meron po kayong kaalaman, ilang years po yung mga nag-renewal of vows. Sometimes 25, amen. And 50, amen. So pag 25, silver, mga kapatid. Pagka 50, gold, amen. Pag nag-75, yung sinasabi nilang diamond, at bibihira pa yung mga nakakaabot doon. At isang malaking blessing yun, mga kapatid, na maabot natin yung ganong pagkakataon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Alam niyo po, nung minsan nag-merienda kami ni Pastor Geraldine, at tuwing nag-merienda kami kasama yung devotion, mga kapatid. And then nandun sa topic namin sa aming devotion about imagination din, mga kapatid. And then sabi ko, ano yung na-imagine mo sa buhay mo? 10 years or 30 years more. Amen? Sabi ko, ako na-imagine ko na, or 20 years more, or 25 years more, na-imagine ko na kasama ko yung mga apo ko. Amen? Na yung aking pamilya ay pinagpala. Amen? Praise God. So, yung imagination talagang makapangyarihan siya, mga kapatid. Amen? Meditate good things. Yung kanina pinag-aralan natin about meditation, mga kapatid. Amen? So, ano yung na-imagine nyo? Kung itatanungin kayo, halimbawa, 10 years from now, ano yung buhay mo? Amen? Masaya, praise God, successful because we have Christ in our life. Amen? Ano pa? Praise God. Kung tatanungin ko kayo, ano yung imagination nyo sa church na to 10 years from now, mga kapatid? Amen? So, let us conceive it in the spirit. Amen? I see a powerful church, mga kapatid. Hallelujah. Na yung mga taong ma-attend dito ay healthy and strong. Blessed people na hinahabol ng pagpapala. Amen? So, you must conceive, mga kapatid, kung ano yung gusto mong ma-attain sa future. Amen? Praise God. So, let us renew our mind. Amen? Hallelujah. Sabi rito, the new and fresh and strong again, mga kapatid. Spiritual transformation. Amen? So, daanan po natin mabilis yung Romans 12, verse 2. Amen?
And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. Amen? Pag sinabi pong renew ay renovation, pagbabago ng isip. Pag nagre-renovate, inaalis yung bagay na pangit, pinapalitan ng bago. Amen? Para mas komportable sa paningin, mas lumuwag yung lugar. Amen? So maganda po na tayo yung nagre-renovate ng ating pag-iisip. Alisin natin yung mga bagay na pangit. Amen? Palitan mo ng mga positive na bagay. Salita ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Amen. Kasi pag nagre-renew tayo ng ating isip or nagbe-meditate, sabi nga kayo na sa Sunday school, nasabi roon na sineseparate niya ng Word of God yung soul to the spirit and from the body, mga kapatid. At mula roon, pag nasala mo yon, malalaman mo na kung ano yung mas kanais-nais talaga sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi sometimes yung impulse sa buhay natin, bigla tayong nagagalit. Amen? Nabibigla, napapasigaw, napapasabi ng hindi magandang bagay. Amen? So kailangan po sinasala natin yon. Amen? Para ma-filter natin yung magandang bagay lamang at mga bagay na kanais-nais para sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Yung word na rin nyo, mga kapatid, is a Greek word, anakainosis. Amen? So, nung last time, napag-aralan din natin yung renewal of mind, mga kapatid. So, sabi rito, renew is anakainosis, renovation, complete change for the better. Amen? Complete change for the better. Mas magandang pagbabago. Amen? Wala kasing nagre-renew na pangit pa rin yung lumalabas eh. Amen? Pag nagre-renew tayo, maganda yung kinalalabasan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, may verse dito. Basahin po natin verse ng... saglit lang po ito. Sabi rito, why there is a need of renewal of mind? Bakit kailangan ng pagbabago ng isip? Bakit nga ba? Amen? Sabi po rito, because it has been corrupted by the devil. Amen? Alam nyo po ba, before the fall of man, designed ng Lord that we have the mind of Christ. Amen? At hindi yung corrupt na kaisipan. Amen? Ang tao ngayon kasi pag nag-isip, corrupt na eh. Amen? Negative. Amen? Ano pa? Mga hindi ka nais-nais, pagpatay, mga karumal-dumal na bagay. Isipin nyo mga 15 anyos na bata, ganun ang nagagawa, ng babarel, ng rape. Yung ba yung masasabi mong may maayos na pag-iisip? Amen? Ang taong nasa maayos na pag-iisip ay may takot sa Diyos. And he have the mind of Christ, mga kapatid. Kaya po yung kaisipan ng tao ay sabi sa Sunday school kanina, halos parehas lang yung tinuro namin, mga kapatid. Kung bakit ginunaw ng Diyos, amen, yung Sodom at Gomorrah, mga kapatid, amen, at even yung kay Noah, dahil ang kaisipan ng tao ay lagi ng masama. Amen? At delikado yung kaisipang masama, mga kapatid. Hindi mo alam kung kailan naatake yung masamang kaisipan at dapat lagi mong bantayan yung kaisipang yun. Amen? Kaya dapat nire-renew natin yung ating kaisipan, mga kapatid. Amen? We don't have the mind of Christ nung nagpull ang tao. Amen? But before, I do believe na we have the mind of Christ. Kasi, sabi ng Biblia, kapwa sila hubot-hubad. Sila'y mag-asawa, si Eva at Adad, pero hindi sila nahihiya. Amen? Pero ngayon, lumabas ka ng nakahubad dyan sa labas, mga kapatid. Nahihiya ka, di ba? Lalabas ako, nakahubad ako, teka, nakakahiya. Ano pa? Yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa Panginoon, nakakahiyang gawin. Yung mga bagay na hindi ka nais-nais sambitin sa harapan ng Diyos, simula nung tayo nakakilala sa Panginoon, nakakahiya na. Kasi there's a renewal na nagbago sa isip mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah.
Kaya kailangan ng renewal ng mind dahil nakurap yung pag-iisip ng tao. At kailangan natin renew our mind patungo sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kasi po alam nyo, laging sa Diyos tayo dapat naka-abide. Amen? Yung good shepherd. Amen. Praise God. Sabi po sa Philemon chapter 1 verse 6. Amen. That the communication of thy faith may become effectual. Amen. Communication of our faith. Amen. Meron pa lang komunikasyon ang faith. Amen. Paano ba nagko-communicate ang faith? Amen. Praise God. The communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which in you in Christ Jesus. Amen. Para maging effectual ang binigay sa iyo ng Diyos, kailangan mong i-acknowledge sa buhay mo. Ano binigay sa atin ng Diyos? Buhay na walang hanggan, kapatawaran ng kasalanan, kagalingan sa sakit karamdaman, amen, kasaganaan, amen, ano pa? Mga magandang bagay na there's no more condemnation, para yan po ay maging effectual sa buhay mo. Acknowledge mo. Amen? Receive mo sa buhay mo yung ginawa ni Jesus sa buhay mo, mga kapatid. Amen? I-acknowledge mo, tanggapin mo na tayo'y pinatawad ng sobra-sobra ng ating Diyos. Amen? Kasi pag hindi mo yan in-acknowledge, sa tingin nyo, mangyayari? Hindi. Pero kung in-acknowledge mo yan, sigurado, every good thing mangyayari sa buhay mo. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi rito, the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. So, nung tayo na born again po, mga kapatid, God has input in our spirit every good thing patungkol sa Diyos. Amen? Walang pangit na bagay na nilagay ang Diyos sa espiritu mo nung ikaw ay na-born again. Lahat yan maganda. Praise God. Hallelujah. Yung communication na sinasabi rito, mga kapatid, may mga sample po rito. Sabi pa, how our faith communicate. Amen? So yung communication po or communicate have a Greek word na koinonia in Greek. Amen? Koinonia. Amen? Fellowship. Parang kagaya po nito, yung kamay na magka-clash. Amen? It's a fellowship. Amen? Hallelujah. Sabi rito, it's a fellowship, association, amen? Sorry po, nabubulol. Association, communication, communion, amen? Joint participation. Praise God. So for us to become effectual, yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, there's a joint participation. And what is our participation, mga kapatid? To receive lang. Amen? Acknowledge mo lang, paniwalaan mo lang yung ginawa ni Jesus sa'yo sa krus ng Kalbaryo. Hindi sinabi ni Jesus na ikaw gumawa nito, kagalingan, gusto mo eh. Amen? Gawin mo to. Kaligtasan, gawin mo to. Hindi po. Tatanggapin mo lang. Walang kahirap-hirap. Kasi po, ang kaligtasan ay libre. Ang kagalingan ay libre. Ang buhay na walang hanggan ay libre. Ang lahat ng good thing na binibigay ni Jesus ay libre. Bakit po? Meron na kasing nagbayad. Ang gagawin mo na lang, magpapahinga ka sa presensya ng Diyos. Amen? Pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng mabubuting bagay na ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po yung kantang 10,000 Reasons, hindi ka maubusan ng reason na magpasalamat sa Diyos. There's a lot of reason para magpasalamat sa Diyos. Pag dilat pa lang ng mata mo, buhay at kalakasang binibigay ng Diyos bago bawat araw, mga kapatid. Amen? Dahil maraming tao hindi na gumigising. Amen? Maraming tao paggising,
problema na yung kinaharap. Sabi nga kayo na sa ating Sunday school. They are troubled with many things. Amen? But one thing is needful. It is the Word of God. Amen? Every morning, receive your manna. Alam niyo po yung manna, hindi yung inheritance. Sa Old Testament po, nung ang bansang Israel ay nasa disyerto, amen, ang Diyos po tuwing umaga ay nagpapaulan ng tinapay mula sa langit. Manna. Amen? Puting tinapay na para siyang pino. Amen? At first time nila itong nakita, kaya ang sabi nila, ano yan? At sa kanyang salitang Aramaic, manna. What's that? Amen? At alam niyo po yung tinapay na yon that comes from heaven, it is the champion's bread. Amen? Pagkain ng champion, ano? Milo? Hindi po. Ang pagkain ng champion, walang iba, kundi yung katawan ni Jesus na pinapartake natin tuwing linggo. Amen? Sabi ni Jesus, I am the bread that cometh down from heaven. Ako yung tunay na pagkain, sabi rin doon sa John 6, sino mang kumain ng pagkain ito, ay merong bahagi sa buhay na walang hanggan. Amen? Praise God. Ano ba po? Joint participation, intercourse, amen? Hallelujah. Intimacy, sa mga married people po yan. Partnership, amen? So, Jesus and you have partnership. Amen? Ano pa? May union and yung contribution na sinasabi. Praise God. Bakit sinabing communion? Pag sinabing communion, ito ay Eucharist. It's a celebration and thanksgiving sa kamatayan ni Jesus Christ. Amen? Nung una, hindi natin maintindihan Bakit Good Friday? Namatay si Jesus, Good Friday. Kaya pala siya good dahil nung namatay si Jesus, lahat ng sakit at karamdaman mo, guilt and shame and even condemnation ay kinuha niya at binayaran sa krus ng Kalbaryo. So it's a good Friday. Amen? Dahil sa ginawa ni Jesus. And every day, simula nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, every day is a good day. Walang pangit na ginawa na araw ang Diyos. Lahat na ginawa ng Diyos na araw ay mabuti. Amen? Walang numerong malas. Malas yan, 13. Amen? So sa tao lang po yun. Ang lahat po ng ginawa ng Diyos ay mabuti at maganda. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, yung ating faith nagiging effectual pag tayo po ay nagkakaisa sa tinanggap natin kay Jesus. Amen? Acknowledging. Amen? Ina-acknowledge natin. Nire-receive natin. Amen? Hallelujah. Yung word na good thing is agathos. Amen? Sa Greek, mabuting bagay. Kaya yung pangalan, kung ang pangalan ng anak mo ay Agatha, amen? Galing po yan sa Greek word, o tama po, sa Greek word na agathos, amen? Praise God. And then sabi pa dito, yung good thing na yon nasa atin. Amen? Salamat po, Panginoon, sa good thing. So, walang malas sa'yo. Amen? May balat kaya ata sa pet, sabi nila, kaya kamalas, pati yung pet mo, sabi ng bata. Amen? Hindi po totoo yun. Wala pong taong malas na ginawa ang Diyos. Amen? At ang tao, pag na kay Kristo, hinahabol ng pagpapala. So, it's a good thing to renew and meditate on the Word of God. Mga kapatid, amen? Kung mag-meditate ka, meditate good things. Amen? Patungkol sa salita ng Diyos. Amen. Meditate mo na hindi ka tumatanda. Pwede ba yan? Pwede. Kasi sabi ng Bible Isaiah chapter 40 verse 31. Amen? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will
mount their wings like the eagle. Amen. They will run and not weary. They will walk and not faint. Amen. Kaya pag sinabihan kayo ng katabi nyo, tumatanda ka, sabi mo, in Jesus' name. Hindi ko yan tinatanggap. Pangit yan eh. Amen. Huwag mong tanggapin yan. I-renew mo yung isip mo na tumatanda ka. Hindi po. Amen. Isipin mo na ikaw ay bata at malakas. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Pabata ng pabata. Kasi na kay Kristo. Bakit minsan bunga nila, Brad, ilang taong ka na? Bakit ganun? Parang hindi ka tumatanda. Nung high school tayo, ganyan ni tsura mo. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Amen? Para kang walang problema. Ganun talaga. Pag nasa presensya ng Diyos, walang problema. Amen? Bakit? Kasi kasama ko si Jesus eh. And God imputed in me every good thing na galing sa Diyos. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, acknowledge natin. Yung mga negative, i-rebukein talaga natin yan. Malas na bagay yan, mga ganyan. There must be a renewing of our mind, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. And then sabi rito, yung word na epignosis, amen, acknowledging, epignosis in Greek, word means we have the precise and correct knowledge. Amen. You have the correct knowledge and precise and divine knowledge that every good thing ay binigay sa iyo ni Jesus. Pag sinabing precise, hindi ka nanguhula. Hindi ka baka lang. Hindi ka sure. Hindi ka yung parang nag-aalinlangan, kundi ikaw ay sure na lahat ng good thing din-download sa iyo ni Jesus sa spirit mo. Amen. Kaya nga sabi ng Psalms 23, di ba? Goodness and mercy follows me every day of my life. Ano pa? Kasi nasa iyo yung good thing eh. Kaya yung pagpapala, susunod at susunod lang yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. So precise siya. Precise, sakto, tumpak, hindi ka nang hula. Amen? Kundi ito ay tama na nasa iyo yung blessings na binigay ng Diyos. At bakit mo natanggap yan? Dahil kay Jesus. Simple lang. Siya nagbayad eh. Pag si Jesus ang nagbayad, give all the glory and praise kay Jesus. Amen? Tama po ba? Pag si Jesus ang nagbayad, give all the praise and glory sa pangalan ni Jesus. Amen? Ngayon, pag di mo matanggap na si Jesus nagbayad lahat, bakit may gusto ka bang mag-iparte? Hindi po. Gawin mo. Gusto mo palang papurihan ang sarili mo eh. Buhatin mo yung krus, magpapako ka rin kung kaya mo. Gusto mo ma-praise yung sarili mo? Yung kasi yung nature ng tao. Nature ng tao, gusto laging napupuri. Amen? Gusto lagi ng tao, napapansin siya, kaya gusto yung salitang KSP. Alam mo, KSP ka. Kulang ka sa pansin. Amen? Alam niyo po, give all the praise doon sa Panginoon nating na naging tao, hinubad yung pagka-Diyos. Amen? At kinuha ng ating sakit karamdaman, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Thank you. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Hallelujah. Praise God. Sabi pa rito, mga kapatid, obtaining spiritual guidance and understanding. Nadidiscern natin yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Amen? Discern mo ngayong katabi mo. Baka utangan ka niyan. Joke lang po. Amen? Nadidiscern natin yung katabi natin na siya ay anak ng Diyos. Amen? Kasi kung di yan anak ng Diyos, wala rito yan. Amen? Praise God. Nadidiscern natin na yung ating future is brighter and brighter because of Jesus sa ating buhay.
Amen. Hallelujah. Praise God. So we're in the first part ng ating topic na acknowledge. Amen. I-acknowledge mo. Kilalanin mo sa buhay mo yung ginawa ni Jesus at lahat ng blessings na binigay sa iyo. Amen. Nakaraan mga kapatid, sabi nung sa pag-aaral, release. Amen. So, ngayon nung nalaman mo to, acknowledge, pwede mo ring i-release. Amen. Release mo sa buhay mo lahat ng magandang bagay na ginawa ni Kristo sa buhay mo. Amen. And acknowledging Jesus is a sign of thanksgiving sa buhay mo na lahat ng bagay ay ginawa niya kung bakit ka ngayon ganyan. Amen. Kung bakit ka pinagpala, kung bakit ka blessed sa masayang pamilya, magandang trabaho, acknowledge mo because si Jesus yung gumawa niyan eh. Amen. Wala naman tayong parte dyan mga kapatid eh. Praise God. Hallelujah. Amen. Sabi pa rito, when we release that God has spoken and made reality in our life, amen, it will become effectual, amen, it will begin to work and produce, amen. Pag in-acknowledge mo yan sa buhay mo, magiging effectual yan, amen, at magpo-produce yan, mamumunga yan, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po ba na si Jesus nagkatawang tao? Tama po? Amen. At nung siya ay nagkatawang tao, nakaramdam din siya ng takot. Tama? Kasi sabi niya sa Garden of Gethsemane, Lord, maaari lang Ama, itong sarang to, lumagpas sa akin eh. Amen? Kasi nakikita niya na eh. Yung paghihirap na dadanasin niya sa pagbabayad ng kasalanan ng sanglibutan. Amen? Nakikita niya na siya ay mamamatay bilang tao. Siya ay bubugbugin. Amen? Pahihirapan, torturin. Amen? At walang taong gustong makita yun sa vision niya na siya ay pahihirapan, ipapako. Amen? Pero isang magandang bagay, mga kapatid, si Jesus, nirenew niya yung isip niya. Amen? Ang sabi niya, but let your will be done, not my will. Kasi bilang tao, natakot siya. Amen? Na-pressure nga si Jesus dahil nag-sweat ng blood. Amen? Hallelujah. Sabi ng medical science, dumaranas ng ganun yung tao pag nagsasuffer ng matinding stress, anxiety. Amen? Ano pa? Yung isip niya kasi nandun na Pressure, amen? Grabe. Napipicturize niya yung mangyayari sa kanya. Amen? Kung tayo yun, tutuloy pa ba tayo? Parang ayaw na natin, no? Pero isang magandang bagay, nag-repent si Jesus. Ba't may kasalanan ba si Jesus? Wala. Pero nag-repent siya ng mind. Dahil kung yung oras na yon na nanguna yung laman at natakot siya, may kaligtasan kaya? Wala. Kasi baka umatras siya. Pero hindi yung will ng Father. Yung will ng Father, tubusin niya sa pamagitan ni Jesus yung mga nilikha niya. At alam niyo po, no, habang nanalangin si Jesus saw you and me. Amen? Jesus saw us. Habang siya'y nananalangin sa Garden of Gethsemane, nakita ka ni Jesus. Ito yung mga taong maliligtas sa oras na hindi ako bumalik. Ito yung mga taong mariredeem. Ito yung mga taong magkakaroon ng magandang buhay pag hindi ako umatras. Amen. He see the new world. Amen. Na magkakaroon ng panibagong buhay at kaligtasan dahil sa Kanya. Praise God. Pero kung umatras kaya siya, wala tayong buhay na walang hanggan. Pero buo po, yung sinabi ng Biblia na nilagpasan niya yung kanyang takot. Kasi normal sa tao yun Amen? May fear of height, fear of water, fear of no money. Amen? Fear of no jowa. Normal yan. Amen? Pero huwag kang mangamba. Kasama mo si Jesus. Amen?
So, renew your mind. So, si Jesus, nung nirenew niya yung kanyang isip, nakita niya sa future. Amen. May maliligtas na mga anak niya. Kaya, hindi sayang yung kanyang pagpapagal. Hindi sayang yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Kasi, ito yung naging bunga. Amen? At hindi lang tayo, kundi halos buong mundo ay naligtas dahil kay Jesus. Amen? Palakpakan pa natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi nga doon sa kanta kanina, di ba? Ako'y nilaban mo. Amen. Nakita ni Jesus yung kaligtasan ng mankind, mga kapatid. Kaya tiniis niya yung pain, the agony, amen. Yung hirap sa krus ng Kalbaryo, amen. Na nakapako, 3 hours, walang kinain, amen. Binugbog. Tiniis lahat ni Jesus yun. Because nakita niya yung church na lalabas sa kanyang kamatayan. Amen. At yung church na lalabas, mga kapatid, this is the powerful church. Amen. Hindi ko po sinasabing ito po yun, but it will be in Jesus' name. We claim it, mga kapatid. This will become the flowing of power of God. Amen. Alam niyo po, yung powerful church, mga kapatid, tayo po, the body of Christ. Amen. Kaya nga binigay yung 9 gifts of the Holy Spirit eh. Amen. Kaya kung i-download mo sa isip mo, oh grabe, bigating ka. Mamaya may papakita akong picture. Kung yun yung pananaw ko sa Spirit eh, na ganun tayo eh. We're so much loaded kung anong meron tayo. Amen. Grabe yung binigay na Lord the blessing. Amen. Yung gift of healing, prophecy, speaking of tongues, interpretation of tongues, miracles, working of miracles, at lahat po ng 9 gifts ng Spirit na yon nasa body of Christ. Amen? At sabihin mo sa katabi mo, you are the body of Christ. Amen? Katawan ka ni Kristo eh. At acknowledge mo na isa sa mga gifts na yon nasa iyo. Amen? Acknowledge mo yan and it will become effectual, mga kapatid. Magbubunga yan. Exercise mo. Ano naisip mo? I have the gift of interpretation. Claim mo. Acknowledge mo yan and then exercise mo. Lakaran mo na meron kang gift of interpretation at it will come to pass, mga kapatid. Amen? Sabi nga, ang Diyos nagbibigay ng mga mabubuting bagay. Amen? Anong kailangan mong gawin? Humingi. Amen? Mahirap bang humingi sa amang nasa langit? Ang puso nga niya, lagi gusto niya magbigay. Magbigay at magbigay. Amen? Hindi ba tayo abusado noon, Pastor? Puro na lang tayo hingi. Dapat magpasalamat din tayo. Alam niyo po, pag si Jesus, nakikita niya na mas more kang humihingi, mas masaya siya. Amen? Bakit po? Kasi alam niya, dumudepende ka lamang sa Kanya at hindi sa kakayanan mo. Amen? Grabe. Woo! Amen. Dumepende ka kay Jesus. Hindi sa kaya mong gawin sa buhay mo. Pagyayabang yun, mga kapatid. Amen. Maganda trabaho ko. May kita akong ganito. Tama yan, maganda yan. But, yung trabaho, magandang kita sa isang iglap, pwedeng kunin ng kalaban. Amen. Pero yung pagtitiwala mo sa Diyos, hindi kayang kunin ng kalaban yan. No, never. Amen? Hindi pwedeng kunin yan. Banal yan sa harapan ng Diyos eh. Hindi kayang galawin ng kalaban yung mga bagay na banal. Amen? Kaya nga binukod yan eh, sanctified eh. Kasi banal yan. Kung ano yung binalan ng Diyos, hindi kayang galawin ng dyablo. Hallelujah, grabe. Yung kapatid mo sa Panginoon, banal yan. Kaya hindi kayang galawin ng dyablo yan. Pinahiran yan ng banal na dugo ni Jesus. Kaya untouchable yan, grabe. Kaya sabi ko nga, grabe tayo sa Panginoon. Yung biyaya ng Diyos, niligtas ka na, binigay pa sa'yo yung mga bagay na good things from heaven. It's a full package, mga kapatid. Amen. Kay Kuya Willie,
jacket lang ibibigay. Amen? Sa atin, grabe. Gift of healing, eternal life, prophecy, amen, name it and claim it. Lakaran mo sa buhay mo, magmamaterialize yan, magmamanifest yan in the name of Jesus at gamitin mo sa church. Amen. Gamitin mo, kaya nga bigay sa church yun eh. To edify the body of Christ, mga kapatid. Amen. Gagamitin mo ba sa panguhula? May gift of healing ako, magpapagaling ako, sige, 50 lang. Amen. Hindi po ganun yun. Uy, may gift of miracles, gift of interpretation. Amen. Uy, kaya kong magpaliwanag ng mga panaginip, baka nanaginip ka, mura lang. Amen. Sabi ng Biblia kay Simon the Sorcerer, mapa-impyerno ka kasama ng iyong pera kasi gusto niyang bilhin eh. Yung Holy Spirit, kasi nung nakita niya, pag nilay hands yung may sakit, gumagaling. Wow, grabe ha. Magic. Hindi po magic yun sa mundo ng Diyos. Yung po ay, miracles. Yung magic, salitang yan eh. Sanlibutan. Amen? Pero yung miracles, salitang galing sa karya ng Diyos. At normal po sa mga anak ng Diyos, yung milagrong na naranasan sa buhay niya araw-araw. Amen? Grabe. Yeah, we're so much blessed, mga kapatid, kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Praise God. Hallelujah. And then sabi pa rito, mga kapatid, when you release that, what God has spoken and made a reality in our life, mga kapatid, amen? Nagkakaroon siya ng effectual. Amen? Praise God. Hallelujah. John 1:16, amen? And of His fullness have all we received, and grace for grace. Grabe. In His fullness. Sa kapuspusan ni Kristo, tinanggap mo ang biyaya sa biyaya. Amen. Imagine mo na ikaw yung hotdog na napalabanan ng dalawang tinapay na tasty. Amen. At yung tinapay na yon, yun yung pagpapala. Amen. Yung grace upon grace. It's like a wave of water in the beach, mga kapatid. Imagine ninyo, pagdating ng isang wave sa dalampasigan, then meron pang isang wave ulit. At yung wave na yon, hindi natatapos. Hallelujah, grabe! Woo! Yung biyaya ng Diyos, hindi natapos. It's a grace upon grace, mga kapatid, nanganganak at nararanasan sa buhay ng bawat isa. Amen? Grabe. It is a pure favor, none of ourselves, through Christ alone. Grabe yung i-deposit sa atin na kung meron tayong spiritual bank account, ang Lord ay nag-deposit ng unlimited supply of grace upon grace. Amen. At yun ay nasa ating spirit. So, we must renew our mind kung ano yung meron sa atin. Amen. Kung meron kang sakit karamdaman, you have the right authority and power in the name of Jesus to pluck it out. Sakit karamdaman, bukol, anuman yan, in the name of Jesus. Every kind of sicknesses will bow down. The name above all name, the name of Jesus Christ. Amen? Kaya po ako niniwala ko, walang Kristiyanong masakitin. Amen? Ang lahat ng Kristiyano, may magandang pangangatawan at kalusugan. Bakit? Binayaran niya ni Jesus sa krus eh. Acknowledge mo lang. Amen? May ganito ako eh, may ganyan ako eh. Yun yung hirap sa atin. Pag hindi natin nire-renew yung ating isip, renew it that we are the sons of God. Amen? And you have the power like God, mga kapatid. Amen? Kasi in-install sa'yo yun eh. Sabi nga, anak ka ng Diyos, taas yung kamay ng anak ng Diyos. Amen? Kaya maiya. Yung anak ng Diyos, kung anong meron ng Ama, meron ka rin.
Ganong kabuti yung Ama. Amen? Praise God. Ganon po siya kabuti. Enjoy mo yung kabutihan ng Ama. At yung biyaya na binibigay ng Diyos, pagkagising mo, bawat araw, bago yung biyaya. Fresh yung biyaya. Amen? Nag-uumapaw, hindi napapanis, hindi nasisira. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. We receive grace upon grace. Amen? Na-sandwich tayo ng yung favor eh. Grace is favor. Ito yung palaman, halimbawa, haman yan, or meatloaf, or maling. Gutom na kayo, no? Amen? Tapos, sa sandwich ng dalawang tasty bread na gardenia. Amen? So, ganun tayo eh. Tayo yung nasa sandwich lagi nung biyaya eh. Inaiipit ka sa biyaya ng Diyos. Amen? Laging nag-uumapaw sa buhay mo. Amen? Praise God. Hallelujah. Palakpakan pa natin malakas ang ating Diyos. Thank you, Lord God. Hallelujah. And then sabi, matatabos sa tayo, no? Yung fullness, sa Greek word po niyan ay leroma. Amen, tama ba? Lemora, amen? Sabi diyan ay, it means filled. Amen, puno. Puno siya, sabi nga ni Pastor Raymond kanina, yung nag-uumapaw na cup. May cup runneth over, sabi ng Psalms. Amen? Wow, sarap nun. Runneth over yung blessing. Amen? Hallelujah. At sabi rin sa pinag-aralan natin kanina, kinarga sa atin ng Holy Spirit eh. Yung tinanggap natin si Jesus, sa Spirit natin, kinarga. Yung lahat ng goodness na meron kay Jesus, binigay sa atin. Amen? Ito po yung gusto kong pakitang picture, yung sheep. Amen? Sabi dyan sa explanation, it's like a sheep. Amen? Na loaded. Amen? Nandiyan po ba? Fully loaded na ship. Amen. So, totoo po yan. May mga ganyang klaseng barko na nagkakarga ng mga supply. Amen. At imaginein mo, yan yung spirit mo, yung barkong yan. Grabe. At sa spirit mo na yan, nakapares ng spirit ni Jesus, kinarga yung mga container van na yan. At kung ililabel mo yung every container van na yan, mga kapatid, interpretation of dreams, prophecy, divine healing, amen, goodness, mercy, hallelujah, grabe. Ibang klase yung kinarga sa atin ng Panginoon. Mabigat ba? Hindi, ang gaan nga, sarap nga sa pakiramdam eh. Amen? Ibang klase ang Diyos sa Spirit, kinakarga niya yung mga ganyang bagay. At anong paraan para maramdaman natin at ma-experience yan, mga kapatid? Acknowledge mo. Amen. Paniwalaan mo na yan yung ginawa sa iyo ni Jesus. Amen. And there's, ano pa, sabi yung pinag-aralan natin? Yung communion, yung koinonia, yung fellowship na ginagawa natin. Kagaya na ito, fellowship to eh. Yung mga anak ng Diyos nandito, nagpe-fellowship, nagpapalakasan, amen, may participation, amen. Yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Ibang klase. Ako gusto ko yung ganyan, no? Loaded ka, ibang klase. Hindi mo alam kung ano yung kayang gawin ng katabi mo, mga kapatid. Maaring meron siyang gift of healing, prophecy, pero isa lang yan, kasi isang barko lang nagkarga dyan, eh. Amen. Kaya nga, one, di ba? Ibang klase. Yung spirit mo talagang, kung sabi nga sa mga motor na pangkarera, kargado eh. Amen? Siguro yan ay mga big bike na tigwa 1,200cc siguro yan, mga kapatid. Ibang klase. Pag bumomba ka, vroom, nandun ka agad eh. Ibang klase. Hallelujah. Ganyan yung ginawa ng Diyos sa atin. Tayo na born again in the Spirit. Every good thing na kay Jesus, nasa atin din. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. And we must acknowledge it. Amen. Huwag mo sabihin, may sakit ako, may ganito ako. Hindi. Yung binigay sa'yo ni Jesus, kagalingan,
kapuspusan, amen, ng yung pangangatawan, the fullness of your body, amen. Kaya nga, minsan, kaya hindi natin na-acknowledge yung, o nararamdaman yung, o na-experience yung mga supernatural na bagay na minsan nababasa natin, napapanood sa YouTube, na sa mga ganitong church, may iba-iba klaseng sakit karamdaman, ang gumagaling. Kasi sometimes, hindi natin in-acknowledge o kinikilala kung anong binago ni Jesus sa ating spirit. Amen? Kaya ngayong gabing ito, renew natin yung isip natin. Grabe yung kinarga ng Diyos sa atin, sa spirit natin, mga kapatid. We have the gift. Kung ano yung gift na dinidesire mo dun sa spiritual gifts na binigay ng Panginoon, acknowledge mo yun. Amen. Hingin mo sa Panginoon. Kasi ang Diyos naman, di maramot eh. Kung bibigyan kayo ng gifts of miracles, sino gustong tumaas ang kamay? Amen. Yung gifts of miracles na yung mga milagro nangyayari. Kasi pag yung miracles, nakikita natin, di ba? Pinagkakaguluhan, dinadayo. O, mga ganong klaseng pagkilos. At hindi mahirap yun pag nasa Diyos ka. Amen? Bakit po? Kasi sabi ng Bible, yung mga prophet na nandun sa unang panahon, sila ay normal lang din na tao na kagaya natin. Amen? They are same person or same people, mga kapatid. And how much more kung nagagawa nila yon sa Old Covenant, how much more ngayon sa Covenant ng Grace. Amen? Kaya nga sabi natin, diba, yung imagination, pag yun po, lagi mong in-exercise sa buhay mo, nagmamanifest yan eh. Imaginein mo, hindi ka tumatanda. Grabe. Supernatural. Yung, alam niyo po kasi tayo, extraordinary tayong tao yung. Tao, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, alam mo bang extraordinary ka? Amen? Grabe, no? Extraordinary. Kung makikita mo yung ginawa ni Jesus sa spirit mo. Amen? You can cast out demons in the name of Jesus. Amen? Kaya sa mga nakikita natin, yung bulag, nakakalakad. Yung bulag nakakita, yung pilay nakakalakad. Amen? Nababasa natin sa scriptures. Totoo po yun. Kasi na-experience nila eh. At kilala nila kung sino yung tinanggap nila at kung ano yung ginawa ni Jesus sa kanilang buhay. Amen? Kaya simula ngayon, mga kapatid, exercise our faith para ma-experience natin yung gustong palakaran sa atin ng Holy Spirit. Amen? Pagka may sakit ka, huwag mong tanggapin yan. Hindi yan sa akin. Hindi yan binigay ng Diyos ko. Amen? Totoo naman yun eh. Pag sinabi na, mayaman ka, yan, tanggapin mo, mayaman ako dahil sa Panginoon. Amen? Huwag mo tanggapin na naghihirap ang buhay mo. Walang anak ng Diyos na naghihirap. Amen? Nasa isip lang lahat yan eh. Amen? Kaya nga, the battle is in the mind, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan po natin malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos. Hallelujah. Amen. Let us exercise the gift na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Pag may nararamdaman kayong sakit karamdaman, huwag muna kayong inom ng Biogesic. Pag-pray nyo muna yan. Amen. Pag may problema, kakulangan, kakapusan, rebukein mo in the name of Jesus. Di akin yan. Provision. I command provision in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Mangyayari yan. Praise God. Kasi ang Diyos ay mabuti. Sinungaling ba Diyos? Hindi po. At maniniwala ako, isang araw, at maaaring pagbalik natin sa susunod na linggo, may tatayo na rito. Na-experience ko po yung kagalingan, sinasabi ng Diyos. Na-experience ko po yung kawalan, pinunuan ng Diyos. Kasi ganun kabuti ang Diyos eh. Manifest mo sa buhay mo, pinagpala ka ng Diyos. Amen? Hindi tayo kumakain lang ng tira-tira. Amen? Kasi anak tayo ng Diyos. Nandun tayo lagi sa dulang. Nasa lamesa. Hindi na tayo hintil. Amen? Sabi kasi sa Bible, yung hintil, hindi rin tulad siya dun sa aso, na namumulot lamang nung
mga mumo na nahuhulog dun sa dulong ng Ama. Pero ngayon tayo, kasama na ng ang Diyos sa kanyang lamesa. Kaya we have the right sa everything na meron ang Diyos, mga kapatid, may right tayo. Dahil yan ay binayaran ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo pong lahat tumayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. At mabuti po ang Diyos. Praise the Lord. Exercise your faith. Amen. And possess your possession. Pag binili ng Diyos para sa iyo, huwag mong pakakawalan. Amen. Pag sinabing possess your possession, hawakan mong maigi para hindi makawala at di maagaw ng iba. Ang kinin mo, akin yan eh. Binayaran ng Diyos yan para sa akin, sa buhay ko eh. Kasi namatay siya para sa akin. Kaligtasan, amen, buhay na maganda, amen, sakit karamdaman, binayaran ng Diyos yan. Kaya yung kagalingan sa akin yan. Kaya nga sabi rin, di ba, goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Amen. Sabi rin sa Psalms 91, sa latter part, mga kapatid, sabi ron, and you will see the salvation of the Lord. Makikita mo yung pagliligtas ng Diyos. Amen? Sino na nakakita rito ng pagliligtas ng Diyos? Marami na. Maaring hindi mo alam, patawid ka ng kalsada, may babanggain ka na, pero alam niyo po, ang Diyos, kaya niyang i-rearrange yung oras panahon. Yung oras na patawid ka na, hindi ka tumawid. Bakit? Yung pala, may mangyayari. At yun yung pag-iingat ng Diyos. Amen? Praise God. Ano pa yung sabi sa Psalms 23, sa huling verse? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yung surely, it's a precise knowledge, mga kapatid. Hindi siya hula lang. Amen. And I will see the salvation of the Lord. Amen. I will dwell in the house of the Lord forever. Nasaan ba yung house ng Lord? Amen. Nasa langit. Amen. Pero ngayon, ang Lord nasa na? Nasa atin. At ang Diyos, magdedwell dito forever. Amen. Paano mangyayari yun, Pastor? Kasi, paano mangyayari yun? Nasa spirit ka na eh. Yung spirit mo, perfecto yan eh. Kung ano yung spirit ni Jesus, yun din yung spirit mo nung naborn again ka, kapatid. Kaya huwag kang padaya sa dyablo kung ang sino ka. Ikaw,